ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. 6 sugatan sa karambola ng 4 na sasakyan sa EDSA Quezon Avenue Tunnel. Pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa ilang kadiwa centers sa Metro Manila, maagang pinilahan. COMELEC, target iproklama ngayong linggo ang mga nanalong senador. Nagpaalala naman sa mga kandidato na mag-file ng SOSE. Sa MBC TV correspondents, mangingisda, patay matapos magbigti dahil umano sa away mag-asawa sa Sual, Pangasinan. Sa MBC TV Sports, Eala at Goff, pasok na sa top 8 ng 2025 Italian Open Women's Doubles. At sa Showbiz Battle, Barbie Fortesa, sinisip ng netizens kay Jameson Blake. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Sugatan ng 6 na katao kabilang ang isang pulis sa karambola ng 4 na sasakyan sa bahagi ng EDSA Quezon Avenue Tunnel kaninang umaga. Sa inisyal na investigasyon, may pagtatalo di umano sa pagitan ng mga driver ng UV Express, dahilan para biglang huminto ang mga ito sa gitna ng kalsada bago masalpok ng bus. Una sa balitang yan, si Val Gonzales. Dugo ang isinugod sa Estabinyo Medical Center at iba pang mga ospital ang 6 na katao kabilang ang isang pulis at 3 pasahero matapos ang karambola ng 4 na sasakyan sa Quezon Avenue Tunnel bago mag-alas 6 kaninang umaga. Sa inisyal na investigasyon ng QCPD Traffic Sector 4, nagtatalo ang 2 tsuper ng UV Express sa gitna ng kalsada. Ayon kay Traffic Sector 4 Commander Police Lieutenant Saibil Armada, napadaan ang isang pulis na nakatalaga sa QCPD Station 2 at inaawat ang 2 driver. Pero sa kasamaang palad ay dumating ang humaharurot na Diamond V8 transport bus at inararo ang mga nakatigil na sasakyan sa bukana ng tunnel. Natumbok ang likuran ng isa sa mga UV Express na sumalpok din sa likuran ng isa pang UV Express. Sa lakas ng impact, nadamay na rin at tinamaan ang umaawat na pulis. Sugatan din ng 2 UV Express driver, kabilang ng 3 pasahero ng unang UV Express. Hawak na ngayon ng QCPD ang driver ng bus na nakatakdang sampahan ng patong-patong na kaso. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, maagang pinilahan kaninang umaga ang ibinebentang 20 pesos na kada kilong bigas sa kadiwa ng Pangulo sa lungsod ng Pasay at Navotas. Habang sa Quezon City, mabilis ding nagkaubusan ng supply ng murang bigas. Ang balitang yan ihahatid ni Rovic Manuel. Maagang pinilahan ng mga mamimili ngayong araw ang ilang kadiwa ng Pangulo Center sa Metro Manila na nagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Sa pag-iikot ng DZRH kaninang umaga sa Pasay City Public Market, kita na rin ang pila at sunod-sunod na dating ng mga mamimili sa ikalawang araw pa lamang ng programa. Ayon sa ilang mga mamimili na nakapanayam, pumila ang mga ito upang makamura kahit man lang sa bibilhin nilang bigas. Tapos kita try din siya baka di mo maganda. Makakatipid. Makakatipid, siyempre. Gusto ng mga mamimili, mababa. Siyempre, di ba?
Sa Navotas City Hall compound, kita rin ang mahabang pila ng mga residenteng gustong makabili ng bigas sa kadiwa ng Pangulo. Gayun din sa isang kiosk na nakalagay sa Navotas Agora Complex kung saan inuna ring pagbilhan ang mga nasa priority sector. Samantala sa mismong tanggapan naman ng Department of Agriculture o DA sa Quezon City, may mga pumila ngunit nadismaya sa pag-aakalang mayroong ibinibentang 20 pesos na kilo ng bigas dito. Anong pakay mo rito sana, kuya? Yung nga po, yung balita na meron ng 20 na bigas. Pagdating namin dito, wala. Nakakasaman loob kasi malayo pa yung pinanggalingan namin. Pagdating dito, wala. Ayon naman sa DA, titiyakin nilang maipadadala at ipaalam ang kompletong listahan ng lugar kung saan pwedeng makabili at pumila. Kahapon, opisyal lang nagsimula ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas sa mga piling public markets sa NCR at Kadiwa Centers na bukas sa mga mamimili mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon mula Martes hanggang Sabado. Dito, 10 kilo kada araw o 30 kilo sa loob ng isang buwan ang pinapayagang bilhin ng mga kabilang sa priority sectors tulad ng senior citizens, persons with disabilities, solo parent at miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Upang makabili, kailangan lamang ng mga nabanggit na magdala ng pagkakakilanlan o ID na magpapatuloy na sila ay kabilang sa mga nabanggit na sektor. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umaasa naman ang Commission on Elections o COMELEC na formal nang hihirangin sa kanilang panunungkulan ang 12 bagong halal na senador sa pagtatapos ng linggo. Si COMELEC Chairman Attorney George Garcia may parinig naman sa mga mambabatas kaugnay ng lalong pagdami ng mga botante para sa 2028 presidential elections. Ang mga detalye ibabalita ni Kyle Bulyas. Target maproklama ng Commission on Election ang mga senatorial candidate na pasok sa Magic 12 sa darating na Biyernes o hanggang sa weekend. Kabilang sa mga certificate of canvass na una nang nabilang ng National Board of Canvassers ang local absentee voting, mga boto mula sa abroad at ilang mga lungsod sa Metro Manila. As of 10 a.m., nasa 99.13% na ng local election returns ang naitransmit sa COMELEC habang 96.99% naman para sa overseas election returns. Samantala sa panayam ng DZRH News kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, sinabi nitong may isang dapat matutunan ng mga bagong halal na mambabatas sa nagdaang desisyon 2025. Ito ay ang itaas ang budget ng COMELEC para sa pagsasagawa ng eleksyon. Dumadami ang populasyon ng mga voting population, tapos ang ating pong pagboto laging mayo dahil nakalagay yan sa ating saligang batas. So anong ibig sabihin? Asahan niyo po yung lagi pang napakahabang pila, napakainit, napaka-unfair na kondisyon ng ating pong mga botante. And therefore, sa ating pong palagay, kinakailangan pag-isipan na ng ating mga mambabatas, payagan na magkaroon tayo ng pagboto sa mga pribadong malalaking lugar o gusali. Bukod dito, ipinaliwanag ni Garcia na kapag mas mataas ang ibinigay na budget, mas maraming makina ang magagamit ng ahensya na makatutulong naman para mabawasan ang bilang ng mga botante sa iisang presinto. Sa projection ng COMELEC, tinatayang dadami pa hanggang sa 71 million ang bilang ng mga botante pagdating ng 2028 presidential elections. Samantala, nagpaalala na ang COMELEC sa lahat ng mga kumandidato ngayong eleksyon, nanalo man o hindi, na magsumiti na ng kanilang SOSE o Statement of Contribution and Expenditure. Nagsimula na ito kahapon at matatapos hanggang sa Hunyo 11 lamang. Sabi ng COMELEC, ang hindi makakapagsumiti nito ay maaaring pagmultahin at mapatawan ng perpetual disqualification. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Higit 6 na tonelada naman o katumbas na 6,000 kilo ng basura ang nakolekta ng MMDA sa National Capital Region nitong nakalipas na eleksyon. Ayon sa MMDA, 288 sako ng basura ang kanilang nakuha mula sa 17 lungsod at bayan sa NCR. Pinakamarami ang basura na nahakot ng MMDA sa Malabon na umabot sa 1.48 tonelada. Sunod sa lungsod ng Maynila na may halos 1 tonelada. Pangatlo sa Parañaque na may pinakamarami rin. Ngayong araw, nagpapatuloy ang pagbaklas ng MMDA Metro Parkway Clearing Group sa mga campaign materials. Makikita ang kabilaan
na nakakabit na mga tarpaulin sa poste, puno, pader at pampublikong istruktura sa Quezon City, Muntinlupa, Pasay at Pateros. Base sa COMELEC Resolution 11111, inaatasan ng mga kandidato, partido at party list na tanggalin ang mga campaign materials sa loob ng 5 araw matapos ang halalan. Samantala, kapwa namang ibinida ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas at Philippine National Police ang kanilang pagiging neutral o non-partisan sa nagdaang Desisyon 2025. Sa kabila nito, tiniyak ng PNP na mananatiling naka-full alert hanggat hindi natatapos ang proklamasyon ng mga nanalong kandidato sa buong bansa. Tinutukan yan ni Edniel Parosa. Mananatiling naka-full alert ang pambansang pulisya kahit tapos na ang 2025 midterm at local elections. Paliwanag ni PNP Chief Public Information Officer Police Colonel Randolph Tuanyo, hihintayin ng hanay na makompleto ang proklamasyon sa buong bansa. Ginawa ni Tuanyo ang pahayag kasabay ng ulap na nasa 97.87% na ang naibabalik na election para Pernalya hanggang kahapon na. Batay sa ulap ng COMELEC, higit 99% naman ang dating ng election returns 2 araw makalipas ang botohan. PNP po ay nagsimula ng full alert noong May 3 at ito po ay mananatili hanggang matapos ng 100% ang bilangan at returns po ng mga elections returns po. Samantala, sinabi ni Tuanyo na wala silang naarastong PNP personnel na nag-escort ng mga kandidato o lumahok sa partisan politics. Ganito rin ang ibinida na Armed Forces of the Philippines ng pasalamatan ni Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang mga sundalo. Ayon sa General, nagawa ng militarang mandato nitong protektahan ng polling centers, pag-transport ng election para Pernalya at pag-augment sa seguridad ng mga kritikal na lugar. Parehong itinuturing ng PNP at AFP na generally peaceful ang Mayo 12 sa kabila ng 27 election-related incidents kung saan siyam ang nasawi. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa na Rizzer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng tennis, pasok na sa top 8 ng 2025 Italian Women's o Open Women's Doubles si Filipina tennis star Alex Ayala. Kasama ang partner nito na si Coco Gauff. Yan ay matapos nilang talunin ang home bets ng Italy sa round of 16 kagabi. Ang mga detalye tutukan sa report ni Matchpoint Millie Borja. Pasok na sa quarterfinals ng 2025 Italian Open Women's Doubles sina Alex Ayala at Coco Gauff matapos talunin ang home bets ng Italy na sina Tyra Caterina Grant at Lisa Pigato 6-2, 6-3 sa round of 16 noong Martes ng gabi sa Rome. Dahil sa panalong ito, aabante na sa top 8 ang tambalang Ayala at Gauff kung saan haharapin nila ang defending champions at third seeds na sina Sara Errani at Jasmine Paolini ng Italy. Matatanda ang unang pinataob ni Ayala at Gauff ang duo ni Alexandra Panova at Fanny Stolar noong Sabado para sa kanilang opening day win. Dito nagsimula ang kanilang momentum na ipinagpatuloy nila kontra sa Italian tandem. Maagang bumida ang Filipina-American pair sa set 1 kung saan agad silang lumamang ng 5-2. Bagamat nagtangkang bumawi sina Grant at Pigato sa ikalawang game sa pamamagitan ng 3-0 lead, mabilis itong pinigil ni Ayala at Gauff matapos makapuntos ng 4 na sunod upang tapusin ang set. Sa set 2, naging dikit ang labanan sa simula at umabot sa 2-all. Ngunit muling ipinamalas ng Ayala-Gauff tandem ang kanilang composure sa endgame. Nanalo ng 4 na huling 5 games upang selyuhan ang panalo. Ang susunod na kalaban ni Ayala at Gauff ay sina Paulina at Errani, ang parehong tambalan na tinalo ni Gauff at kanyang partner noon na si Erin Rutliff sa finals ng 2024 Italian Open. Masusubok ang bagong partnership ni Ayala at Gauff kontra sa batikang Italian duos sa kanilang laban para sa semifinal slot. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng Deezer HTV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa mga balitang dapat ninyong abangan sa MBC TV Global. US President Trump aalisin na ang ipinataw na parusa sa Syria. $600 bilyong kasunduan na secure sa Saudi Arabia. At sa showbiz spotted Barbie Forteza, siniship ng netizen kay Jameson Blake. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Nagpaalala si Senator Sherwin Gatchalian na unang mga guro sa mga dapat saluduhan at pasalamatan matapos ang kanilang naging serbisyo bilang frontliner sa nagdaang 2025 midterm elections. Maging ang mga miyembro ng media na nagbantay mula pa sa panahon ng kampanya ay pinasalamatan din ng ibang senador. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Nararapat lamang na pasalamatan ang lahat ng mga guro na nagsilbi nitong katatapos na halalan. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, sila ang nagsilbing frontliners para lang magkaroon tayo ng isang maayos na eleksyon. Maliban sa silang tagapaghubog ng mga susunod na henerasyon, ay kaysa din sila sa pangangalaga ng demokrasya ng ating bansa. Hinimok ni Gatchalian ang Commission on Election o COMELEC na tiyakin na marilis sa lalong madaling panahon ang kanilang election allowance. Ang chairperson ng Electoral Board ay makatatanggap ng 12,000 pesos na honoraria, 11,000 pesos para sa mga poll clerk at third member at 8,000 pesos naman para sa mga support staff. Para naman kay Senador Joel Villanueva, tinawag niyang vanguard of the ballots ang mga guro na nagsilbi nitong halalan dahil sa kanila nagkaroon ng maayos na botohan hanggang naproklama ang mga nanalo. Nagbigay-pugay din si Villanueva sa mga sundalo at pulis sa pangalaga sa peace and order, mga health personnel at mga poll volunteers. Ganon din ang mga kasapi ng mainstream media na sa simula pa lamang ng kampanya hanggang sa butuan ay ibinabalita ng tama ang mga nangyari sa halalan. Umaasa din ito na hindi bibitiw ang Commission on Election at matapos nila ng maayos ang bilangan at proklamasyon ng mga nanalo sa 2025 midterm election. Para kay Villanueva, panalo ang serbisyo ng lahat ng mga guro, pulis, sundalo, bumbero, Coast Guard, poll volunteers, health personnel at mga kasapi ng media. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa atin pong ulat panahon ngayong araw ng Miyerkules, magbaon po ng payong dahil mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa southern o mga timog bahagi ng ating bansa. Asahan ng thunderstorms sa Dinagat Islands, Surigao Provinces, Davao Oriental, Davao Occidental, pati na rin sa Southern Leyte. Bunsod pa rin ito ng easterlies na siya ring patuloy na nagdadala ng maalinsangang panahon sa southern o northern sections ng bansa, kabilang na ang Metro Manila. Ngayong Miyerkules, pinag-iingat ang mga kababayan natin na laban sa banta ng delikadong heat index na posibleng pumalo sa 44 degrees Celsius. Kasama riyan ang Sangli Point sa Cavite na nitong mga nakalipas na linggo ay hindi talaga nawawala sa listahan ng mga lugar na may heat index warning, habang posible namang umakyat ang damang init dito sa Metro Manila sa 42 degrees Celsius. Simula naman bukas, inaasahan magpapaulan ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Palawan at Mindanao, habang easterlies pa rin ang iiral sa nalalabing bahagi ng bansa. Samantala, arestado ng Criminal Investigation and Detection Group ang isang rapper at kasabwat na lalaki dahil sa pagbebenta ng baril sa barangay Tonsuya sa Malabon. Kinilala ni CIDG Director Police Major General Nick Torre ang nahuling si alias Rovi na may entertainment name na Slick One, dating singer ng grupong Breezy Boys. Kasama ng kasabwat na si alias Mark, dinampot ang mga suspect ng magbenta ng caliber 38 revolver ang poster buyer na pulis. Nabatid na miyembro ang mga ito ng Bagong Laguna Criminal Group na sangkot sa gun running activity sa Kamanava. Batay sa pagsisiyasat ng CIDG, delivery rider na ng isang app si Slick One na ginagamit ang bagong hanap buhay para sa illegal na gawain. Mahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation maging sa gun ban. Nakatakda namang bisitahin ni US President Donald Trump ang Gulf Arab States sa mga susunod na araw, kung saan ang first stop nito ay sa Saudi Arabia.
Kasabay nito ay masayang inanunsyo ni Trump ang pag-aalis ng parusa na ipinataw nito sa Syria na sinigundahan naman ng $600 bilyong investment. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Inanunsyo United States President Donald Trump na tatanggalin na ang lahat ng parusa na ipinataw nito sa Syria habang makakatanggap naman ng $600 billion investment mula sa Saudi Arabia. Kapalit nito ay napapayag naman ng Amerika na magbenta ng mga armas sa Saudi Arabia na nagkakahalaga naman ng $142 billion na ayon sa White House, ito na ang maaring pinakamalaking defense cooperation agreement na naisagawa ng Estados Unidos. Habang ang pag-aalis naman ng parusa sa Syria ay tinuturing na isang malaking tulong para sa kanilang bansa upang makabangon mula sa pamumuno ng dating diktador na si Bashar al-Assad. Matatandang isinara ng Amerika ang lahat ng eksportasyon, sales and services at importasyon ng langis sa kanilang bansa dahil sa mga ulat ng karahasan at paglabag sa karapatang pantao. Samantala, naalarma naman ng United Nations Human Rights Organization matapos aprubahan ng isang federal judge sa Amerika ang paggamit ng US President Donald Trump ng Aliens Enemies Act para ipadeport ang mga migrante, kung saan kinwestiyon ng grupo ang legalidad ng nagpapatuloy na immigration crackdown matapos makakalap ng mga ebidensya ng paglabag sa national at international law. Ayon kay UN Rights Office spokeswoman Liz Russell, may mga ulat umano silang natatanggap na hindi pinapaalam ng US government sa mga immigrant kung saang bansa sila ipapadeport at walang access sa abogado para ipaglaban ang kanilang sarili. Habang nananatiling walang malino na estado ang mga detainees sa El Salvador matapos ipadeport ni Trump ang nasa mahigit 200 Venezuelans. Sa iba pang balita, patay ang 20 estudyante at 2 guro sa Myanmar matapos magsagawa ng airstrike ang kanilang militar kontra sa armed resistance group sa kanilang bansa. Base sa ulat, nangyari ang pangbobomba gabi ng Lunes kung saan nasa 50 individual din ang napaulat na sugatan. Nagpahayag naman ng pagkabahala si Myanmar spokesman Stephen Dujarric sa nangyaring insidente dahil hindi pa rin anya nakakabangon ng bansa mula sa naranasang lindol noong Marso. Kaya naman nagkaroon ng kasunduan na magkabilang kampo na magpapatupad ng tigil putukan hanggang May 31 para bigyan daan na nagpapatuloy na relief operation sa rehiyon. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Jambi at Barha, yan ang ilan sa mga tawag ngayon ng netizens kina Barbie Fortesa at Jameson Blake. Nang lumabas kasi online ng kanilang pictures kuha sa isang fun run itong weekend, nagpakilig sa ilan ang anilay chemistry ng dalawa. Narito ang Showbiz Report. Bagong love team? Siniship ngayon online ng netizens ang kapuso star na si Barbie Fortesa sa aktor na si Jameson Blake. Yan ay matapos i-upload ng dalawa ang ilang pictures together sa nagdaang lights camera run takbo para sa pelikulang Pilipino. Sa IG story ni Barbie, proud niya ito sa first 16-kilometer run ng dating hashtags member. At may mensahe pang, super appreciate you for running with me. Nang mag-upload naman si Jameson sa kanyang Instagram ng ilan pang kuhang larawan, napaayi ang netizens na mag-iwan ng 3 clapping emojis ang aktres sa comment section. Say pa ng iba, may chemistry daw ang dalawa. At may tumawag nga rin ditong Jambi at Barja. Kung matatandaan, buwan ng Enero nang kumpirmahan ni Barbie Fortesa na hiwalay na sila ng aktor na si Jack Roberto matapos ang 7 taong relasyon. Abangan sa aming pagbabalik, minibus tumagilid matapos sumalpok sa barikada sa Northern Samar. Sa MBC TV Sports, Signal HD Spikers tuluyan ang umexit sa 2025 AVC Men's Champions League. At sa Showbiz Spotted, Luis Manzano, Marco Gumabaw, Shamsi Supsup, EJ Falcon, tinanggap na ang pagkatalo ngayong eleksyon. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, alamin muna natin ang sitwasyon sa Kalakhang, Maynila sa mga pangunahing kalsada kung saan mayroong ngayong build up ng daloy ng trapiko. Kasama na natin si Sir Charlie Nozares ng MMDA Metro Bay. Sir Charlie, magandang tanghali po. Yes, magandang tanghali din sa iyo kasamang UL, ganun din sa mga tagapakinig ng DCRH. At sa mga oras na ito atin ngang tingnan ang lagay ng traffic sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Tunahin natin itong southbound lane ng EDSA na kung saan may bahagyang pagbagal na lamang mula po dyan sa may New York Cubao at tuloy-tuloy hanggang sa may Shaw Boulevard. At masusundan yan dito na sa may pagbaba ng Magallanes sa flyover approaching Evangelista, moderate to heavy traffic hanggang Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA mula FB Harrison, mabagal pa rin ang daloy ng traffic hanggang Taft Avenue. At masusundan ang pagbagal pagdating ng Guadalupe all the way to Ortigas sa intersection. Diyan din po sa may gate 3 ng Campo Aguinaldo, moderate to heavy traffic din hanggang makarating yan ng Cubao or Aurora Boulevard. At masusundan yan pagdating ng Oliveros, mabagal din ang daloy ng mga sasakyan patungo naman ng Balintawak, Cloverleaf. Samantala, ang Commonwealth Avenue naman sa mga oras na ito, magkabilang direksyon, walang problema at tuloy-tuloy na po ang daloy ng mga sasakyan. Ang C5 at Katipunan naman, ang southbound lane ng Katipunan, mula po dyan sa may UP ay may bahagyang pagbagal lamang hanggang sa may Ateneo Gate 3. At masusundan yan na pagdating na lang dito sa may pagbaba ng C5 Libisa flyover, unti-unting babagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Eastwood. At after ng Eastwood, maluwag na po ang daloy ng mga sasakyan patungo ng Taguig area. Samantala, northbound naman ng C5 mula po dyan sa may Kalayaan Elevated U-turn slot, moderately moving yan patungo naman dito sa may bahagi ng Canley Road at Lanusa. Pero pag kalagpas ng Lanusa, babagal po ang daloy ng traffic dyan hanggang makarating na ng Green Meadows at Calle Industria sa Libis. Yung mga paakyat naman ng C5 Libis sa flyover, light to moderate lamang yan hanggang sa may intersection ng B. Serrano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, dyan po sa may bago umakyat ng Aurora Katipunan flyover, mabagal ang daloy ng traffic hanggang sa may Miriam College. Samantala, paalala sa mga motorista, number coding natin ngayong araw ng Miyerkules ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 5 and 6. At kasalukuyan na po tayong nasa window hour na kung saan ay pinapayagan ng bumiyahe ang mga apektadong sasakyan hanggang bago mag alas 5 ng hapon. Dahil pagsapit ng alas 5 ng hapon, muling magbabalik ang number coding hanggang alas 8 ng gabi. Maliban lamang sa lungsod ng Makati na tuloy-tuloy pa rin po ang pagpapatupad nila ng number coding na natatapos naman ng alas 7 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan mo ng ating traffic advisory sa oras na ito, mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay sa kuwang inyong gabay ng lansangan. Charlie Nozares nag-uulat. Maraming salamat, Sir Charlie Nozares ng MMDA Metro Base. Pasintabi naman ho sa mga nanananghalian, nagbigti ang isang mangingisda sa Suwal, Pangasinan na pinaniniwalaang dahil sa away mag-asawa. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng 57 anyos na mangingisda na residente ng Sitio Aroo, Poblacion Sual matapos itong magbigti. Ayon kay Sual Chief of Police Major J. Bram Casiano, nagresponde ang kanyang mga tauhan kahapon alas 12:20 ng tanghali sa lugar ng biktima na agad na itakbo na sa paggamutan, subalit idiniklarang dead on arrival ng attending physician. Nabatid kay Dennis Sator, anak ng biktima, na nakita niyang kalunos-dunos na anyo ng ama na nakabitin sa loob ng kanilang kubo at agad siyang humingi ng tulong kay Barangay Kagawad Domingo upang tanggalin ang nylon rope na ginamit ng biktima. Sinabi pa ni Dennis na nagkaroon matinding hidwaan ng kanyang ama at ina na pinalalagay na siyang sanhi ng pagkitil ng biktima sa kanyang buhay. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumagil
gilid naman sa kalsada sa National Road ng Barangay San Juan sa Distrito Norte, Samar ang isang minibus na pag-alaman na isa itong cooperative transport. Ayon sa report ng PNP, bumangga ito sa isang barikada nang mag-slide habang bumabiyahe. Nag-slide ang nasabing sasakyan dahil sa madulas ang kalsada sanhi naman ng pag-ulan. Minamaniho ito ng isang 38 taong gulang na driver. Mula sa Calbayog City ang ruta ng nasabing sasakyan papunta na sa bayan ng Island, Northern Samar. At pagdating sa nasabing lugar, nawala ng kontrol ang driver dahil sa madulas ang kalsada at bumangga ito sa barikada. Ligtas naman ang driver at sakay ng nasabing bus at nananatiling nasa lugar pa rin ang disgrasyang sasakyan. Mula sa MBC Network News, Arts 34, Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naharap sa patong-patong na kaso ang umano'y drug den maintainer matapos nahuli sa isinagawang drug buy-bust operation ng PDEA o Philippine Drug Enforcement Agency 6 Negros Occidental Provincial Office sa Puro Katilingban, Barangay Banago, lungsod ng Bacolod. Ayon kay Intelligence Officer 2 Romel Garneca, ang subject ng operation kinilala na si Jovito Tonggoy, 50 anyos, residente ng nasabing lugar. Naaresto din ang mga parokyano na sina Robert Hardin, 46, residente ng Barangay Lantad ng lungsod ng Silay, at alias Kaskas, dagdag pa ni Carnica. Inaktuhan ng kanilang ahensyang reklamo ng mga residente ang hinggil sa illegal na activities ni Tunggoy sa lugar. Na-recover kay Tunggoy ang 8 transparent plastic sachet ng umano'y shabu na mayroong standard drug price na 115,000 pesos at mga drug paraphernalia. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa ang mga aso sa mga hayop na may tuturing na pinaka-close sa ating mga tao. Bukod kasi sa kanilang cuteness at kakulitan na hatid, abay kaya rin daw ng mga ito na makaramdam sa tuwing may paparating na ulan, tuwing tayo ay malungkot, o kahit ang oras sa dapat ay nakauwi na ang kanilang amo sa bahay. Alamin ang tinatawag na sixth sense sa ating furry dogs sa Expert's Opinion Report ni Rovic Manuel. Ika nga ng marami, a dog is a man's best friend. Yan ay dahil hindi lang sa kulit o comfort na naibibigay ng mga alagang hayop, bagkus sila rin ay marunong na makiramdam, gaya ng pag-aabang sa tuwing umuwi ang kanilang mga amo, gamit ang kanilang tinatawag na instinct. Ayon kasi sa mga eksperto, bukod sa 5 pandama na mayroon ng aso, tulad ng paningin, pang-amoy, pandama, pandinig at panlasa, tulad din ng sa mga tao, ay maaaring mayroon din silang tinatawag na sixth sense. Ayon kay Dr. Malcolm Weir ng VCA Animal Hospital, bagamat walang malinaw na paliwanag sa pagkakaroon ng ika-6 na pandama ang mga aso, may mga anecdote naman ang nagsasabi na ito ay nagmumula sa kanilang instinct o increased sensitivity, kung kaya basta-basta na lamang silang lumalapit kapag nakakaramdam ng lungkot o kasiyahan ng kanilang fur parents. Dagdag pa ni Dr. Malcolm, may mga senses din na mayroon ng mga aso na mas malakas kaysa sa mga tao, gaya na lamang sa pang-amoy. Base kasi sa pag-aaral, mas malakas raw umano ng 10,000 beses kumpara sa smell range ng isang tao. Gayun din sa pandinig na mataas na sound frequencies ang kayang marinig ng aso, kung kaya't minsan nararamdaman din ng mga ito na may paparating na malakas na ulan o sama ng panahon. Kaya naman muling paalala ng mga eksperto, mas mahalin natin ang ating mga alagang aso dahil your dog knows you. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng volleyball, tuluyan ang tinuldukan ng Signal HD Spikers ang kanilang karera sa 2025 AVC Men's Champions League. Isang sweeping loss kontra Shanghai Bright ng China ang naging dahilan ng naturang exit ng Philippine team sa prestigyosong torneo. Ang naging laro sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Bigo ang Signal HD Spikers ng Pilipinas.
na makausad sa susunod na round ng 2025 AVC Men's Champions League matapos matalo sa Shanghai Bright China noong Martes sa Japan. Dahil sa pagkatalong ito, nalaglag ang Pilipinas sa kompetisyon, taglay ang 0-2 record sa Pool B, habang umusad naman ang Shanghai Bright ng 1-1 kasama ang Japanese club na Osaka Bluton with 2-0 patungo sa next round. Gayunpaman, hindi basta sumuko ang signal sa pamumuno ng tambalang Steve Rotter at Louis Ramirez sa opensiba. Nagbuhos si Rotter ng 11 points mula sa 10 attacks at isang block, habang nag-ambag din si Ramirez ng 11 markers, kasama ang 2 digs at 3 receptions. Nakabawi ang signal mula sa 19-13 deficit sa set 2 sa pamamagitan niya ng 3-1 blitz na pinangunahan ni Joshua Retamar at Rotter. Subalit sunod-sunod na errors ang naging bala ng Shanghai bago makabawi ang Philippine team sa pamamagitan ng 2 atake ni Rotter at Ramirez. Gayunpaman, nagkamali si Jao Umandal sa serve na nagbigay ng set point sa Shanghai bago ang isang service error din mula kay Ramirez ang nagtulak sa Chinese side para kunin ang ikalawang set. Hindi na nakabawi ang signal sa ikatlong set matapos silang dominahin ng Shanghai. Mula 18-15, pinalawak ng Chinese team ang kalamangan sa 2015 dahil sa block ni Michael Kubiak kay Ike Barilea. Si Wang Bohan naman ang nagtapos ng laban sa pamamagitan ng 2 magkasunod na spike. Sa quarterfinals, makakalaban ng Osaka Bluton ang Nakhon Ratchasima ng Thailand habang sasagupain ng Shanghai Bright ang Fulan Shirjan ng Iran. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, kung may mga naging matagumpay ang pagtakbo ngayong halalan at naiproklama na, may ilan ding tila hindi nagningning o nabigo sa kanilang pagtakbo. Gaya ng TV host na si Luis Manzano at mga aktor na sina Marco Gumabaw at EJ Falcon. Narito ang report. Ilang tumakbong celebrities ang hindi nagningning o bigong manalo ngayong eleksyon. Gaya ng TV host na si Luis Manzano na hindi nasungkit ang pwesto bilang Vice Governor ng Batangas. Sa kanyang social media account, tinanggap na nito ang naging resulta ng halalan. Bagamat hindi niya pinalad, ay masaya raw si Lucky na makilala sa kanyang naging pangangampanya ang mga kababayan. Hindi man nagwagi si Luis, nagbabalik naman bilang governor ng Batangas ang kanyang inang si Star for All Seasons Vilma Santos. Habang ang anak ng veteran actress at Finance Secretary Ralph Recto na si Ryan ay nailuklok naman bilang 6th District Representative. Kabilang pa sa mga artistang nag-concede na rin ay si EJ Falcon. Ang actor-turned-politician bigong manalo bilang 2nd District Representative ng Oriental Mindoro. Nagpaabot na rin ng pasalamat si Marco Gumabaw na bigo rin sa kanyang congressional run bilang 4th District Representative ng Camarines Sur. Sa lugar naman ng Pasig, natalo rin ang aktres na si Aram Mina at former beauty queen na si Shamsi Supsupli sa kani-kanilang kampanya bilang city councilor. Hindi rin pinalad ngayong eleksyon ng ex-couple na sina Marjorie Barreto at Dennis Padilla na parehong tumakbo sa Caloocan bilang konsihal. Habang sa pagkasenador naman, batay sa partial and official results, wala sa Magic 12 ang mga aktor na sina Bong Revilla, Philip Salvador, TV host Willie Revillame at singer na si Jimmy Bondok. Para sa MBC TV Network News, ito si Angelica Cosme ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan na po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Miyerkules. 2 araw matapos ang desisyon 2025. Kamusta naman ang naging observation mo, partner? Eto, syempre tayo ay nag-special coverage, ano, partner? Alam naman natin yan. At napakaraming mga, kumbaga, hindi naman kakaiba, pero alam naman natin na hindi inaasahan na mga pangyayari. Yung mga pangalan na inaasahan natin na lumulutang, ano, nung mga nakaraang linggo bago ang eleksyon, may mga iba na hindi pinalad at meron din naman na sabihin na natin hindi masyado o gaanong napapansin pero biglang nandun sila sa top 12, top 15, di ba? Both for the senatorial balls and also for the party list. Kanya yung parang punto de vista ngayon yung ng mga political analysts. Analysts, yung mga survey, iba medyo may kalayuan at tama yung number 1 si Senator Bongo. Yes, yun nga lang biglang
from 14 to 18 sina senators former senators Bam Aquino and Senator Kiko Pangilinan na biglang nagulat tayo na nasa number 2 at number 5 spot. Kaya I think they were also surprised themselves. Yes. Naging interview sila ng media. After all, election day pa rin ang magiging basihan at ang boses ng taong bayan pa rin Tama. ang mananaig. At meron na lamang kanina sa huling tingin natin partner sa Commission on Elections ay nasa 98 ang natatanggap na mula sa mga clustered precincts. Samantala, ang Board of Canvassers naman na nasa Manila Hotel kanina, nakausap natin si Chairman George Garcia, ay nagpapatuloy pa rin sa kanilang canvassing of votes at ay naasahan niya na ngayong weekend sana ay may proclamation na. So sana pumasok na rin ang lahat ng mga votes, ano? So 98% more or less, konting-konti na lang, pero kailangan kasi hintayin din natin na makapasok lahat bago maproklama for yung mga national positions, ano. So siguro konting hintay na lang at yan din naman yung susunod natin na tututukan dito sa DZRH. Yes. So after that ay kailangan magtrabaho na ang mga bagong halal at mga dating na halal, ayan, sa papasok o bubuksan, ayan, na anong pang ilang Congress, 20th Congress na. Ayan, di ba? Ang pinakaabangan, syempre sa June o July, ang impeachment. Ayun. Ang maraming sabi nga, online and of course, pinag-uusapan na sa ating mga kababayan face-to-face, sa mga tambayan dyan, matutuloy ba o hindi? Dahil mix ngayon ang ating mga senador. Of course, majority pa rin sa mga congressman na nanalo ay bagamat may ilang hindi lumusot sa panel of prosecutors, pero just the same, yan pa rin ay sila pa rin ang tatayong prosecutors sa nalalapit na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Number 1 pa rin as of sa huling pagtala natin, partner, ay number 1 pa rin si Senator Bongo na may 26.4 million votes. Ayun. So, let's say, sabihin na natin very safe na yung top 1 to 10. Ayun, okay na yun. Makakatulog na po kayo ng mahimbing. Secured na po ang inyong spot. Ang inaabangan pala, partner, yung party list, kung ilan yung allotted na 63 seats daw ang ating pagkakaalam sa Congress. And the top 2 party list kasi, top 3 sabihin na natin, which is yung Akbayan, Duterte Youth, and Tingog. I think they've garnered mga 2 million plus votes. So that would ensure 3 seats each. Ayan, so kailangan hahatiin na lang, magmamathematics tayo, pababa hanggang sa mapunan yung 63 seats. Ayan. And din abangan pa natin at marami pa mangyayari sa mga susunod na araw. Yan antabayanan nyo, syempre, dito pa rin sa DZRH. Muli yan mga nakalap naming balita ngayong araw ng Miyerkules. Ito si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw na po ng Huwebes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.